gumawa ang GMA Pictures ng horror, ng movie na nasa horror genre. At ito yung comeback namin sa horror. Kaya pinaghandaan talaga to. At gusto namin magbigay ng kakaibang type of horror na tamang-tama naman sa mga panahon ngayon. So, sila na yung mag-explain later. Thank you again sa pagpunta. And we're very happy for all your support, always, for all our movies. Thank you very much. And to everyone, to our beloved friends from the press, to all the creatives, Sparkle, JMA Public Affairs, JMA Pictures, JMA Network, thank you so much for making this day possible. And maraming salamat po sa lahat ng nagpunta, for braving the storm. Thank you so much for being here. It means a lot to all of us. We all know how challenging movie industry is today, so we really appreciate all your efforts of being here and helping us promote a very beautiful project. Actually, it is an alternative narrative horror film. Ibig sabihin, kumbaga parang maraming mga layers yung story namin. Hindi siya yung straightforward lang na pelikula. Pero para sa akin, it's a very heartwarming film about family, panganay, na nagmamahal sa bunsong kapatid, lahat ay gagawin. So, kahit horror siya, it's very relatable. It's a movie for everyone. Kaya dapat po talagang panoorin ng lahat ito. So, July 30 po! Thank you, Bart. At alam po, marami na po kayong gusto itanong. At sisimulan na po natin ang ating questions. And we call on, our first question will be coming from Pelikula Mania, Mr. Nas Tabares. Hi, Nas. Good afternoon. It's been almost a decade na nung last time work with Barbie sa tapos. So, kamusta na si Barbie ngayon? Nasa na? Ayun. Lumaki naman. Malaki improvement. I mean, ibang-iba na siya noong nakatrabaho ko siya. Hindi ko na maalala. Hindi ko na rin maalala. Oo, parang minor pa yata siya. Pero nandoon pa rin yung it's the same pa rin ng kung paano ko siya nakatrabaho before. Sobrang collaborative. There were times na kahit mabigat yung shoot, gumagaan. And then, nagtatawanan lang kami between takes eh. Yun. Ang fun kasi katrabaho kay Barbie is that aral niya yung material bago siya pumutok sa set. So, mas madali yung trabaho for the staff, for all of us, sa paggawa ng pelikula. Handpick ba siya or paano nabili si Barbie? Si Barbie, nanalo siya sa Bucon. Nanalo siya sa Q&A. I mean, handpick siya for the role. Nung sinusulat pa lang yung material, from the conceptualization pa lang, siya na talagang nasa utak namin na gagawa ng material. Anong reaction mo, Barbie, na handpick ka for this project? Well, gratefully, well aware po ako na handpick ako, gratefully. Kasi, honestly, nakailang tawag kaming dalawa na sige na, make this work. Kasi yung schedule, kasabay po siya ng Pulang Araw last year. Last year pa po namin ito ginawa. Medyo tight din po yung schedule namin ng taping ng Pulang Araw. Tapos talaga nagtatawagan kami ni Direk. Sabi niya, sige na Barbie, make this work, ganyan. So sabi ko, yes, Direk. I will make sure na ako mag-aaraw-araw ako, Pulang Araw, tapos P77. Bahala na si Lord kung paano ko gagawin. So, yun, opo. And I'm super grateful and thankful to Direk Derek, to JMA Pictures, JMA Public Affairs, Clever Minds also. Kasi, parang it's a blessing na mabigyan ka ng ganong klaseng pressure. Kasi, ibig sabihin, great things are expected of you. That's why handpick ka, diba? Na parang ang sarap sa tenga na iniisip pa lang nila yung storya, binubuod pa lang nila yung storya, ako na yung nasa isip nila. So it's a good pressure because it means
great things are expected of me, and so I always brought my A game to the set. Hindi ko ginawang excuse na galing ako sa isa pang napakalaking proyekto. Kaya lubos po ako nagpapasalamat dahil from start to finish, ginabayan talaga ako ni Direk. As in si Direk yung tipo ng director na dito sa, kasi may isang mahabang eksena kami doon, yung ending Direk, yung third day natin kinunan. O dito, ano yung mo to, o dito, ganito, ganyan. O ito yung unit mo, chut, ganyan. Yung parang mo-order lang. Yung parang Direk, if ever, emotions yan At saka if ever, Direk, medyo tatlong shot yan, okay lang. Kaya yun, medyo yun naman ang aming working relationship ni Direk. Very specific, pero kailangan at necessary talagang gawin para mas maintindihan yung character kasi nga napaka-complex ng character ni Luna. So, very grateful. Maraming salamat po. Speaking about the material, matagal na rin kasi nag-horror or thriller. Paano ka naghanda for P7? Preparation ko, siguro ito po yung project na kada bago mag-shoot, binabasa ko ng buo yung script palagi. Kasi nga, intentionally, binibitawan ko yung character kasi kailangan ko lumipat kay Adelina. Hindi ko pwedeng panghawakan si Luna kay Adelina kasi magkaibang sila. Panganay si Luna, bunso si Adelina, layo ng acting, di ba? Tapos, magkaiba, war project si Adelina. Tapos, sobrang complicated nung character niya. So, yun, kailangan ko bumalik dun sa character. Hindi naman chronological namin kinunan yung mga eksena. So, yun yung naging malaking tulong para sa akin to get back into character. Talagang basahin talaga yung full script every shoot. Also, I'm the type na I like getting references from films, actresses, ganyan. And so, one of my good friends recommended this film, Dancer in the Dark. Si Bjork, ganyan. So yun, I really loved how she portrayed such a fragile, pero hindi siya weak na babae, just fragile, resilient, ganyan. Ganun kasi si Luna So, nakarelate ako talaga sa character niya. So, yun po yung mga naging preparation. Tsaka maraming tubig, tsaka yung in-inhale, yan, yung galing Thailand, pakalma. Yan, mga ganyan. Yun po. Balik na kay Direk. Marami na rin kayo yung collaborations ni Sir Enrico. Ano yung special sa P77? Yung concept kasi ng P77 is from Ange, saka kay Christian from Public Affairs. Sila yung dito from Behind the Firefly and dito ng Green Bones. So nung finish nila itong story, tapos nung nag-uusap pa lang kami, nakita ko na kagad yung main na ng Public Affairs kung paano nila gusto atakin yung pelikula. And to be honest, medyo mahirap siya isulat. Kasi mahirap siya in a sense na kakaiba yung material. At the same time, ay kailangan maging iba pa siya sa mga usual na horror na ginagawa ko or nailabas na. Yun. Tingin ko yun yung mga parts na yun. Pero the good thing is because collaboration yung nangyayari with Sen at Panon. Dito, mas nabuo at mas napili yung material. It took us, hindi ko malala, 2 years bago natapos yung script para lang mailabas kung ano yung P77 right na meron tayo. Thank you. Maraming salamat na. And now, may we call from Philippine Daily Inquirer, Mr. Alan Policopio. So, good afternoon. First question po kayo, Derek. Baka pwede nyo lang po kami bigyan ng konting overview about kung ano po itong story muna. Ano ba yung penthouse, ano yung horror sa ang P77 kasi may ikot siya sa trauma I mean, basically yung character ni Luna na someone from na gusto niya matulungan yung family and then especially yung brother niya. So, dumating yung time na kailangan niyang mag-OFW pero hindi nag-work and then now nagtrabaho siya sa isang unit as a caretaker. And then from there, doon na pumasok lahat nung kumbaga ng mga supernatural na nangyari sa kanya or doon niya na naranasan na experience ulit lahat ng trauma na
tinatry niyang iwasan. The film itself is, it tackles the story of trauma and how you deal with it. And then at the same time, kung paano mo dapat harapin yung part mo ng pagkatao mo before na gusto mong takbuhan. Kaya hindi niya mabubuo yung sarili niya kasi ang dami niyang baggage na kailangan niya munang, kumbaga kailangan niya ipagpag, kung kailangan niya ng closure, and yun yung closure na yun yung ibibigay sa kanya ng unit. So kumbaga yung penthouse, kasama-sama sa pero, ang sabi, did you build the set from scratch? Oo. Binuild lahat ng set from mula sa bahay nila sa squatters area hanggang doon sa E77. Kasi sobrang specific. I mean, yung squatters area is may mga specific na kailangan siya na, uy, dapat ganito yung setup, dapat ganito yung location. And then pagdating mo doon sa penthouse, specific din siya na kung ano yung tsura dapat yung hallway, nasan yung bedroom, nasan yung window. Eh, ang hirap maghanap ng ganung unit. No, parang specific, diba? So parang sabi namin, sige, i-build na lang natin yung set para at least studio na mas kontrolado pa natin. And direct, di ba yung also documentaries? Yung aspect na yun ng pagiging filmmaker mo, how does it affect or shape your filmmaking? Malaki. I mean, when I started naman as a filmmaker, I started before sa JMA Public Affairs. And for me, malaki yung itulong niya kasi in terms ng pagbuo ng storya. And then, siguro sa akin personally na lang to, pero yung aspect of na kapag ina-edit niya yung kwento. Kasi coming from public affairs na sobrang specific ang shots, and then at the same time, dapat alam mo kung paano mag-flow yung kwento dahil nga docu siya. So, mas nadalian akong i-apply siya ngayon kapag narrative feature, fiction film na mas madali siya in a sense of yung storytelling. Yun. Of course, there are a lot of things na natutunan ka pa na bago na before na hindi mo alam. Pero, kumbaga yung foundation ko, it's malaki yung utang nila ako sa public affairs kasi yung foundation ko na yan is nabuo talaga sa FPA. And next question for Barbie. If I'm not mistaken, ito ba yung first stand-alone lead role mo in a film? Yes po, correct. Okay, so ano yung significance? Na main po, na mainstream. Mainstream. So ano yung significance nung, ayun, para sa career this kind of project? Actually, ang showbiz man pakinggan, pero being part of P77 is a dream come true for me. I'm a big horror fan. I'm a huge moviegoer, and this is the type of film na I would really want to see in theaters kasi I want to share the experience with the rest of the audience. And this is that type of film. And para sarili ko yung mapanood ko sa ganong klaseng pelikula na gustong-gusto kong panoorin. To be able to do another project with Direk Derek na napakaganda ng experience namin noon sa Tuos. Tapos ngayon, kasama ko siya ulit, wala pa rin kupas ang husay. And mas mas yung tiwala ng GMA, ng Warner Brothers, ng GMA Public Affairs, GMA Pictures, na ako lang, together with the great, brilliant ensemble cast of this film, para mas maging maganda at mas makabuluhan ang kwento namin. Sobrang fulfillment yun para sa akin bilang isang aktor. Dahil, like I said kanina, challenging ang ating film industry today. So para magtiwala sila sa akin ng ganito, grabe yung gratitude and pressure in a way. Pero I am very confident with our material. Kaya rin proud ako na i-promote siya kasi, I mean, wala namang iba. Ako ang magmamayabang ng pelikula namin kasi ganun siya kaganda. Not because andito ako, pero yung material itself, ang rich, ang talino, kumbaga,
all markets, all ages, sakop ng pelikulang ito mula sa pinakabata, kasi kapatid ko si Ewan Mikael dito, diba? So, mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda, sakop natin ng audience. We have Miss Gina Pareño here in this film, and so many more brilliant actors. Kaya I am very grateful and humbled to be part of this movie. Sa trailer, parang sabi ko nga, very layered, tapos Very sorry? parang layered. Layered, yes po. Ang dami kong pinakitang range of emotions. Opo. So, as someone who's done action, drama, Ay, ano yung challenge ng horror? Ano yung mas nakakapagod? Pinaka-challenging gumawa ng horror, magtango ka habang nag-horror, okay lang. Sumayo ka ng tango, okay lang. Tama si JC. Kasi parang dun lang din, the day itself namin siya inarad din. Sa tent, oo. Pumasok si JC sa tent ko kasi may mag-aaral kami ng tango. Para dun sa isang eksena namin. Tapos ang haba ng lines natin doon, di ba? So I guess yun, bukod doon, kasi isa rin yun sa mga flavors and layers na kailangan yung abangan dun sa pelikula namin. Very Easter egg yun yung tango na yun dun sa pelikula. Bukod doon, syempre, yung subtle nuances, I really had to separate or kailangan ko ibahin talaga yung acting ko na TV na napakalaki, animated, ganyan, lahat gumagalaw buong katawan. Ito, dahil literal na ipapalabas siya sa big screen, nakakahilo naman kung ang laki ng galaw ko, di ba? So lahat mas taloob, lahat mas subtle, lahat mas mata, mas ganyan, sobrang maliliit lang talaga, minimal lang yung movements, ganyan. Mas emosyon, mas yung depth, yung pinagkukunan namin ng bansa dito sa pelikulang ito, na maraming layers. So, ayoko na masyadong mag-spoil, basta panoorin nyo na lang. Maganda siya. Di ba siya physically like yung pagsigaw o nakaka-train din compared sa drama or sa action? Not all the time. Well, syempre, kapag pag medyo patapos na yung medyo climax na ng pelikula, syempre meron ng ganyan. Pero marami kaming mga quiet scenes lang na talagang mas yung horror, mas yung dahil tahimik masyado yung plays, or yung alam mo yun, mas naririnig mo yung sarili mong thoughts, ganyan. You hear your own thoughts, you hear yourself, mas yun yung nakakatakot. Marami kaming ganun eksena. Thank you. Thank you. Alan, thank you. And now we call from Manila Bulletin, Mr. Robert Requentina. Questions for Attorney Annette and Ms. Des. GMA Pictures have made a smashing comeback of pictures, like 2 years in a row, Firefly and then Green Bones. In fact, last Sunday sa Eddie's, up there ang Green Bones. So with these awards and box office performance, does this give you confidence na yung mga succeeding films like P77 will also be successful? Mahirap magsabi na confident na kami just because maganda yung performance ng mga movies ng GMA Pictures these last 2 years, especially sa Metro Manila Film Fest. Ayaw namin maging confident kasi ayaw namin maging overconfident at pabayaan na lang na we take everything that we do for granted, the feeling namin na maging successful. So, bawat movie na gagawin namin, we will still give our all. We will not feel or think na, ay, magiging success yan agad. Kasi pinaghihirapan talaga ang success. At minsan, hindi lang sa binigay mo na lahat, naging successful. Minsan, meron rin yung a bit of luck and a bit of grace, di ba? Kailan nagiging matagumpay or hindi ang mga movies, lalo na sa theatrical. Pero ngayon nga, lumawak na rin yung mundo ng pelikula. Hindi lang sa cinemas siya napapanood. Pero after, nabubuhay siya sa streaming platforms, nabubuhay siya sa pagpapalabas sa TV. So, I think
ang importante sa amin ay talagang paggagandahin namin bawat pelikula na ginagawa namin from now on dahil malaki na yung responsibility namin dahil sa award na kakabigay lang sa amin ng Eddies. Sa Eddies Award. Thank you. Sapat na yun. And then also, ano po ba? Pressure po ba ito? May pressure po ba na kailangan ano? Pressure talaga. Even before naman na binigyan kami ng award ng Steve, thank you ulit. Pressured na talaga kami bawat time na gumagawa kami ng pelikula kasi ang hirap, given the landscape of Philippine cinema, I think alam ng lahat ng tao yon. Gusto natin lumaban yung mga pelikulang Pilipino talaga eh. Hindi lang para sa GMA Pictures, pero para sa buong industry. Gusto natin mabuhay ang buong industry. So, ang maganda dyan ay ngayon, nagkakaisa lahat ng movie producers, unlike dati na, laban tayo, sige, laban tayo sa playdate, laban tayo. Pero ngayon hindi eh. Nagko-cooperate lahat kasi alam natin na iisa yung ating industriya and the success of one is the success of everyone. Okay, maraming salamat po. And congratulations po. Thank you. Thank you, Sir Robert. And now, may we call on from Random Republica, Miss Sandy Kagurao. Hello po, good afternoon po. So my first question po is for Direk. So can you walk us through the particular scene po na was challenging but turned out so good? Challenging and then kasi mahirap eh, kapag nagkamala, marireveal ko yung buong kwento. Pero hindi, meron kasing isang scene doon na parang, I think mas mahirap siya not on my part but for Barbie kasi mahabang iyakan siya. And then at the same time ay, ang hiniling ko sa kanya walang cut, na dire-diretso yung scene na yun. And parang, I remember yung time na yun, ito yung towards the ending yung, parang nag-prepare siya and then, tapos na after ng first take, the second take was na parang nung nakita namin na much better pa rin yung first take. Pero sobrang exhausting siya sa party. And then also, may isa pa, ganun din, na isang eksena naman din na nasa loob sila na parang guardhouse na naalala ko parang gabi-gabi na yun. Tapos last take namin mga around 11:30 or 12 na. Tapos nag-iyakan din na sobrang haba. Tapos parang tukas mga 3 takes bago namin natapos. Pero exhausting kasi siya sa artista eh. Sa amin hindi eh. Kapag okay na, di ba direct? Kapag okay na eksena, takbo na namin kailangan namin tapos na eh. Sa kanila kasi yung tipong okay, isa pa tayo. Ulit-ulit. So magpapatulong na naman ng luwa. For me, parang mas mahirap yung trabaho ng artista kapag pelikula kasi tag dito, mas maraming kailangan nilang ibigay. Tapos wala silang magagawa kasi requirement namin yun. More than that, ang nagustuhan ko kasi doon is that, yun, trivia lang. Si Barbie kasi yung tipo ng artista na nauuna kaysa sa staff. Maraming time na nakaka-receive ako ng tawag, tumatawag sa akin, nagdadrive pa lang ako. Imagine mo, call time namin mga 6:30, 7 o'clock, tumatawag na sa akin yung PM namin o kaya yung mga staff sa nandito na si Barbie. Ha? Alas 6 pa lang naman, hindi ginagawa dyan. Dumiradya daw siya ng shoot mula pulang araw, so nandito na. Siya doon. Direct hindi pa nakasema lang tayo. Yung ganon ng mga tayo na parang mga nandito na siya ng 5:30 pero 7 o'clock dapat siya dumating, 7:30. Yun, yung mga ganong moment yun. Kaya for me, alam ko lang talaga na sobrang ano siya dun sa work niya. And yun, actually kahit naman yung dala sa staff na parang yun, eto, kahit si Derek Carlitos, parang lahat kami nung day 1, parang lahat kami pregnant si Derek Carlitos. Naalala ko nag-usapan kami ng 80 namin, parang subukan mo magkamali ka Derek Carlitos. Subukan mo magkamali. Yun. So parang nandun din yung pressure, di ba, na parang seniors yung katrabaho mo, and then parang hindi naman lahat ng pagkakataon, mabigyan ka ng time, and then at the same time with Barbie na, kumbaga, sobrang maaga yung mga artista doon sa call time nila.
And alam mo lang na yung mga requirements per day is mabibigat. Kasi for me, toxic yung trabaho ng buong P77 eh. I mean, precise yung mga kailangan na emotions yun. Thank you, Direk. Last question na lang po for Barbie. Was there a scene that affected you personally or was hard to shake off your system even after the film? Siguro yung third day na shoot, yung kasi nakunan namin, yun, with everyone yun, it's the isa sa mga kailangan niya abang na eksena. All cast yung eksena. Kinunan na lahat ng shots, pero yung close-up ko, remember that, direct? Kasi inabot na kami ng ng cut-off, ganyan. So natapos lahat. Tapos sabi ko, paano ko hindi bibitawan yung eksena na kailangan kong tumawid ng pulang araw the next day. Tapos babalik ako dun sa emotions na yun ng Thursday para makunan yung close-up ko. Yun. So intentionally ko siya hindi gaano binitawan. Just because alam ko na yung how the scene would turn out kasi nagawa na namin yung master shot, nagawa na namin yung close-ups ng lahat, kaya sa akin. Ako, the next shoot day pa nakunan yung sa akin. So, I really had to remember everything I did. Bukod dun sa emotions, yung mga continuity, yung mga ginawa ko, yung bagsak ng buhok ko, yung hikbi ko, ganyan, lahat. Talagang to the smallest detail, I had to remember. So, yun, isa yung sa mga challenging na shoot days ko kasi naibit siya ng ibang project. Yun po. Thank you. Thank you so much po and congratulations. Thank you. Thank you, Sandy. Now we call from GMA News Online, Ms. Carly Basilio. Hello, good afternoon po. My questions are for JC. So the first one is, without spoiling anything, can you tell us about your character since medyo different ito sa usual projects mo? Thank you po sa mga nagpunta dito. Kahit may bagyo, salamat po sa mga press. Actually, dapat hindi siya papunta kasi bumaba sa place ko. Pero nag-effort ako kasi sa opportunity ko ayun po, ako po dito si Tio, isang mysterious guy from P77. Actually, marami kayong aabangan dito sa scene namin na to, sa character ko, sa lahat ng character dito kasi kami nila direct family dito hanggang sa ma-meet ko dito si Barbie Fortesa, isang karangalan din makatrabaho si Barbie. I'm a fan since 2011. Yun, boobs. Yes. Tanda na. Bata pa lang ako, pinapanood ko na siya. And sobrang grateful ko din. Thankful kasi alam niyo po sa dinamit-daming artista, ako yung nabigyan ng chance. Salamat po sa inyo. Salamat po sa inyo dito ng Mubo. Thank you po sa opportunity. And sana po panorin niyo po yung P77. And my last question, still for JC pa rin. How was it working with Barbie for your first project with GMA Network? Nabanggit mo nga, it was such a dream come true moment. So how was it? Kinakabahan. Kinakabahan. Tapos, Barbie Fortesa pa, pangarap ko makatrabaho. Pero, syempre, kailangan hindi ka magpatalo ng kaba kasi horror to, so kailangan matakot ko pa rin siya. Kailangan maparamdam ko pa rin sa kanya na nandito ako sa karakter na to. Pero, sobrang saya katrabaho, sobrang bait, sobrang may kita mo siya, dedikado siya sa trabaho niya, nagbabasa siya ng script, nandun lang siya sa gilid. So, ang saya pala katrabaho niya, ang warm lang, tapos lahat na nasa paligid, talagang bibigyan niya ng pansin, kaya ang saya, sana hindi ba ulit yung last. Sana. Yun po. Thank you.
Maraming salamat, Carby. Now, may we call him from P78. Joke lang. Ano po 78? From kapitbahay, yung P77, from Marites University, at the Rose Garcia. From B78. Anyway, my first question tonight is kay Direct Carla Tignabayna. And of course, Direct, you're no stranger to directing. Of course, napakaraming mga magagandang pelikula na napanood namin. Classic naman. Direct po siya, even working with various actors and actresses, no? Pero, was there a particular reason why P77 resonated with you? Well, yung kasi, when I was asked, una, well, basa ko yung story na yung script. I liked it. It's medyo complicated siya, but it's clear. It's at saka may forward movement, madaling sakyan. And it's medyo rich yung roles. Hindi lang, everybody's roles is maganda yung mga papel ng mga characters. Tapos I also wanted to look forward to working with the team of Derek Caprido, and then of course the writer si Enrico Santos, and of course the cast. Mga naka-eksena ko dito si Barbie, of course, and JC, and Chucky Lou Blanco, and Krum Kosho. Yun yung mga eksena ko. Unfortunately, hindi ko naka-eksena sina Rosana, Roses, and Gina Pareño. But I'm I'm excited to be part of this project at saka with this cast and with this team, and of course for GMA. So I'm very grateful for this part. Pero yun ang number one na nag-resonate sa akin. It's an interesting part. Niya playing Andrew Cambion, yung owner ng Penthouse 77, and kami dalawa ni Jackie. No, she's playing Sonia Cambion, my wife. So kami owner nung Penthouse. And strangely, we're very welcoming kay the part played by Barbie dito sa Penthouse. We're luring her in. Sineseduce namin siya, pumasok ka dito sa Penthouse. Masaya kami rito. So it's interesting, it's mysterious, and I think that's a major part of the thriller. Direct, this is your first time to work with Barbie also? I think, yeah. How is she naman, Direct? Oh yeah, she's very generous as an actor. Ako kasi, basically the way I do it, of course do the preparation, pero a large part of it for me is just staying connected with the co-actors in the scene. And so for it, walang cameraman, walang director sa set, walang lights. It's just you and the co-actors at saka yung eksena yung ginagawa nyo. So it really feels good to be playing with actors like Barbie at saka the others in the cast who are easily connected. I can easily connect with. And Barbie is a very generous actor. Hindi lang siya kumukuha, she gives back what she gets. So it's easy to stay connected. Thank you po, Direk. Next question po kay Barbie. Iba talaga si Barbie. Nagpapala pa lang po yung kami. Maraming sinasabi, Tita Rose. Oh. Yes, Tita Rose. Barb, sabi mo nga kanina, parang syempre iba pa rin yung state ng ating movie industry, no? Doing your first major solo mainstream movie, ano yung mas lamang na nararamdaman mo? May takot, may kaba, may pressure, or excited lang? Fulfillment. I am so fulfilled right now because hindi ko pa man napapanood ang pelikula namin. I am confident dun sa ginawa namin pelikula, kung paano namin siya ginawa. I am confident that the outcome would be great. And I just can't wait na mapanood siya finally. Naming lahat, kaming mga gumawa. At syempre, we owe it to the audience kasi
like I said, since there's a challenge in theaters right now, we really are catering something new and something worth buying. Kasi hindi na rin biro ang presyo mo ng cinema tickets, diba? Movie tickets. So, this is something worth buying talaga, worth watching na bihira mong mapapanood sa free TV. And again, horror is always best experience in theaters kasi you get to share the experience at the same time with the rest of the crowd, the rest of the audience. Diba? Ang saya ng may mga barkada sa taas na nagtatawanan, tapos biglang sisigaw, tapos biglang ayun na, yung ganyan. Ang sarap maging part ng experience na yun. At para sa akin, horror talaga yung perfect genre for that. So yun, just fulfilled and kilig. Ngayon pala, I'm sure may mga iinis ka na, sino yung mga imbitahan mo, gusto mo makakama. Yan, ganyan, Tita Rose. Ganyan ang tanong. Ganon. Tatawa sila. Siyempre, nag-invite na tayo. Sino na mga nag-oo? Number 1, siyempre si JC. Diba? Hindi siya sure. Siyempre, siya yung kasama ko sa pelikula. Diba? Si Direk Derek. Diba? Sila yung talagang sure na makakarating doon. Siyempre, si Miss Annette nandoon. Si Miss Nessa. Warner Brothers, Greg Curtis nandun, marami po kayong makikita doon. Aasahan ba kita doon? Tita Rose. Charot! Hindi, Barb, alam mo, feeling ko may misconception yung iba dito, lalo na nung unang nilaunch ko. Akala talaga, this is a remake of adaptation nung Korean drama na Penthouse. Are you aware? So, ngayon pala, baka pwede mong sabihin, may connect ba? Ano ba? Sorry po, pasensya na. Wala. Na anong genre ba yun? Drama. May pagkaano rin kasi. May pagka-suspense. Okay. Pero hindi po siya adaptation, hindi siya. Original concept by Jerry Public Affairs and Sir Enrico Santos, of course, with Jimmy Pictures and Direk Derek. Barb, kasi kilala ka namin bilang isang mahusay na actress. You're very good in drama, kahit na comedy, di ba? Rom-com, etc. Sa horror, very rare ka namin kung nakita nito. So, kung ikaw natanongin namin, anong pinakamahirap sa yung gawin na genre? Nahirapan ka pa ba? Siguro ito pong horror. Kasi nga, like you said, ano ba yung class ko? The road pa. So, kumbaga parang, actually, sa lahat naman ng bagay na hindi mo laging ginagawa. Challenging siya pag gagawin mo. Kasi it's not something na comfortable kang gawin. It's not something na you do all the time. So, ito siguro, kaya like halo-halo yung mixed emotions talaga yung nararamdaman natin dito sa pelikulang ito. Pressuring, challenging, at the same time, fulfilling as an artist, as an actor. So, ayun, siguro ito po, horror. Sana, kung marami po akong nagawang horror, watch out. Baka maging comfortable na rin po ako sa genre ito. Why not, di ba? Direct. Ano mo maging horror Boom! Di ba nga? Ayaw mo no, di ba? Pero madali ka bang matakot, Barbie? Oo! Oo, big horror fan talaga ako. As in, yung talagang scoring pala, wala pang nagpapakita. Ay, dahil sumisigaw na ang gay. Talaga. Ganon. Yan, ganyan. Pangarap na. Pangarap pa lang yun. Ayun. Okay, last na. So, ano na lang pinakatakutan ni Barbie? Yung mga tanong mo. Alam mo, hindi totoo yan. Alam mo yan. Love kita, Tita Rose, alam mo yan. Alam ko din. Kinakatakutan ko? Seriously, losing a loved one. I think it's it goes for everyone. Losing a loved one, parang you can never be ready for it. It's the number one thing na inevitable, kailangan mo talagang pagdaanan. Pero it's the most painful, most horrifying thing one could ever experience in their lifetime. So, yun. Okay. Thank you. Thank you. May follow-up question lang si ano po yun? Sa horror.
Sabihin nila yung parang idea mo, personal ID, picture mo of a horror house. Like, kung Ano po ulit? parang horror house or yung, ano yung mga nasa loob mo. Lahat ng kinakatakutan ko, clowns, dolls, yung mga rap dolls, ganyan. Mga old people, maybe old lady, old man, ganyan. Tapos, bakit? Parang lahat ng element ng horror. Oo, syempre, horror house eh. Tapos, ano ba? Sige, sama na natin. Meralco, tubig, ganyan. Sama-sama sila lahat. Para talagang boat, credit card, ganyan. Ayun, yun. Yun, feeling ko ganun. Mahilig ako pumasok sa horror house dati. Yan, yung mga gusto ko. Gusto ko yung mga nanggugulat, yung mga nanghahabol, ganyan. Gusto ko yan. Ako na lang. Bigay mo na sa iba yung mic! Do you like to live in a penthouse ba? Do I? Yung sa penthouse ka talaga nakatira. Hindi. Takot ako sa heights. Fear of heights. Meron po akong fear of heights. Gusto ko lang, bahay. Kesa penthouse. Akala ko takot ka na baka may mga lumalabas. Bukod doon, oo. Basta anything na nakakatakot. Ang hilig ko kasi, ang advance kasi ako mag-isip. Yung parang wala pa nga, natatakot na, ganyan. So madali ko talaga ako natakot. Okay, ayun na. Yun, thank you! Maraming salamat, Ate Rose. Sa isang napaka-nobela na katalo. Yes! Huwag lang po, okay? And then from Lionheart TV, Mr. Richard Paglikawan. Hello, good afternoon. Yung first question ko para kay Barbie. Without syempre spoiling, may scene ba dito na talagang kinatatakutan mo and even off-cam? Madami po. Yung mga towards the end ng mga eksena namin. Bukod sa literal na nakakatakot siyang gawin kasi it's emotionally demanding. Katulad na sinabi po ni Derek, medyo exhausting po talaga siya sa part ko. So yun, natakot ako in the sense na alam ko kasi yung magiging flow ng eksena at syempre yung emotional requirement na kailangan kong maibigay dun sa eksena ngayon. And ito naman, do you personally believe in the supernatural? And may scary experience ka bang na-share mo while filming P77? While filming P77, wala po. Siguro it really helped na we were a light set. Kaya siguro hindi kami, kahit yung material namin ay horror, hindi kami nakapag-invite ng mga unwanted visitors inside the penthouse. Sa ibang nagbangungot ako dati, matagal na shoot ng isang project, and I will always love you. Na sleep paralysis ako, na parang may nakapatong sa aking black silhouette ng babae na kulot-kulot yung buhok, nasa kanak ko, ganyan. Hindi ako makagalaw. Ganon, may ganon siya. Yun. Pero hindi ko sa P77. Pero di ba rom-com yung sa Intay? Yung pagod po siguro. Baka nag-ano talaga yung mga... Oo, yung pagod po talaga siguro ang naka-cause ng bangungot na yun. Thanks, Barbie. Yung next question ko kay Miss Nessa. May kinalaman ko dun sa question kay ni Miss Rose kanina. Kasi may mga nagkakala kasi talaga na parang may kinalaman parang remake siya or adaptation. So, since syempre nakausap niyo si Miss Ange, yung writer, so what inspired the story of P77? And is it based on folklore, real-life events, or paano siya yung as original concept? As original concept, it's very public affairs actually. Nakita kasi namin yung discrepancy between the people living in the slums and then people living in the slums. Very expensive condominiums. So yun yung, what do you call this? Yung pinapakita talaga namin. It's the difference in life between the rich and the poor, and how somebody who's very, very poor and really wants to make her family have a better life, she goes into this world na sobrang iba. Tapos makikita nila na it's not all that she dreamt
Pero it's really the disparity between the social classes. Yun yung pinanggalingan. I know it's weird kasi hindi siya yung typical na horror, pero yun nga yung pinanggagalingan kasi namin as producer. Parang we want to show the reality of life here in the Philippines. It's not, we're not just here to do fictional narratives, we're here to show what's really happening sa society. In relation doon sa sinabi kanina ni Direk, regarding doon sa set mismo ng P77, can you share more about doon sa entire condo set, paano siya ginawa, especially yung unit, at saka pati yung slums na pinakita, paano lahat as producer? We were so amazed. Our PD is Erickson Navarro, ang brilliant niya. So hindi siya malaking budget, no? But he was able to create this entire world from something that direct parang isa siyang simpleng lote na meron dalawang levels lang. And then there was like this underground level. And if you go inside, it's just like a big building, warehouse. Pero nagawa niyang pagmukain, totoong slums. Tapos dahil iba-iba yung level, very controlled yung nagawa niyang setup. Ang dumi-dumi niyang tingnan, pero hindi siya madumi pag nandun ka. Hindi siya maingay, parang we were able to do so much because it was a controlled set. So parang first time namin sa GMA Public Affairs na mag-create from scratch. Kasi dati, nakagawian na namin na we go to the area itself para mas realistic. Pero dito, sobrang galing ni Erickson at nabuhay niya isang lugar. And because it was a controlled environment, we were able to shoot more, do more within a short span of time. Yun ang natutunan namin as producers. But it's okay to do it that way as well. Kasi pag totoong community, ang gulo ng mga tao ang iingay nila. Tapos lahat sila parang gusto sumingit sa siya. There's so much crowd control, barangay Tano. Dito, no, wala ng Tano. I mean, we're all inside just one lot. Thank you po, congratulations. Thank you. Our next question is a phone. Phone in question, nababasahin na po. This is for Barbie. Barbie, how's the experience working with Yuan? Mas madali o mas mahirap ba working with a child in a horror movie? Nabaha siya. Joke lang. Uy, grabe. Huli ko siya nakita yung content. Buti si JC nakarating. Nagbangka papunta. Well, my experience working with Yuan, well, one thing, mahal na mahal siya ng camera. Ang ganda ng registro niya sa camera. Talagang kuhang-kuha niya yung puso ng audience. Tapos yung mindset din niya kasi bilang bata, nakatulong din sa character niya as Jonas para mas maging relatable at mas lumalim yung character ng kapatid kong si Jonas. And okay naman yung bata. Mahilig kumain. Anong lakas kumain? Di po ba? Lakas kumain ng bata, nakakatuwa. And ayun, okay naman na nakikipag-usap siya sa lahat, ganyan, nakikipagbiroan siya sa aming mga producers, sa aming staff, kasi sila din ang kasama niya sa Firefly. So, ayun, naramdaman ko na very comfortable siya sa set namin. Parang pati ko mag-isip yung parang hindi bata. Hindi, totoo. Yun, exactly. Ayan. Kasama din namin siya before. Yung question po na yun ay galing po from Inquirer.net, Miss Jessica Evangelista. Jessica, if you're watching, thank you very much. The question is for Derek. Yes. We have many horror movies today. Ano yung unique experience na ma-offer ng P77 to movie viewers? Hindi sila mabubor. Yun yung masasabi ko. I think nung sinasound design niya namin ito, paano sabi ko nga, ito yung pelikula na sobrang ang hirap i-sound design at i-edit kasi sobrang daming elements. Pero nung pinapanood na namin na yung dito yung project itself, na parang hindi siya boring. Yun. I mean, alam ko lang na may enjoy nila. And it's a different horror. Kahit sa akin, it's a different horror kung pinagawa ng GMA. Hindi siya yung usual na ginagawa ko. Kaya, oo.
Kaya enjoy siya, saka challenging gawin. Yun. Thank you very much, Derek. Kung napansin niyo din po, di ba, nag-uusapan ni Derek yung sound. May gumagawa rin po ng kape habang sumasabay po. Thank you very much, Kuya. On cue si Kuya. Thank you. Part din po siya ng P70s. And now, may we call him from Maganda Ba, Mr. Mark Magadia. Hi guys. Kay Direk muna. Bilang director, gano'ng kahalaga yung naisasama mo sa isang psychological horror, nung uri ng pelikula na merong tinatackle na social issue like urban poverty, ganyan. Kasi parang based on the trailer na napanood ko, may social issue siya with poverty, homelessness, ganyan. So ano yung gano'ng kahalaga ito bilang isang director? For me, dapat lagi mo na-inject I mean, it's parang hindi siya dapat na parang wala. Parang dapat meron pa rin. Dapat you should be able to inject issues na, pag-usapan natin to. Yung, let's talk about this, let's discuss about this. And I think it's one of the strength ng public affairs. Even from Firefly, from Dreamboats, or even way back, from the history of Jamie films na Ganito Rizal, alam mo na kagad na they want to do stories na tatatap. Some of those, naging pelikula ng Direk Mario are classic na ngayon. Until ngayon, pinag-aaralan pa ng students, di ba? And then, from Firefly and Dreamboats, malinaw yung messaging. I mean, for me, yung unique ng Dreamboats is who wouldn't think na we could do a story about this and then something na we got to the public. Because, mahirap ilaban yun sa producer. Di ba? Mahirap yun. Pero, yun. I think yun yung branding ng Jimmy. And it's one of the reasons that kung bakit ko in-open yung material, because I know na hindi lang siya basta horror, na there is a much deeper meaning na gustong i-explain ng material. And to be honest, yun yung madalas namin pinag-discussion lang ng mga writers na parang hindi, dahil natin dito sa ganito part, hindi, ito kasi yung messaging namin, ito yung branding namin. And I'm grateful na gano'n, na malinaw kung anong gustong gawin ng pelikula, kumbaga ng producers ng JB Pictures, kung saan nila gusto mong dalhin yung final outcome. Second question, Direk. Curious na ako, kasi initially this was titled Penthouse 77. Ano yung decision bakit ginawa niyong P77? Haba? Habang diskusyon? Hindi, malaking factor yung malaking factor din kasi yung time na yun parang yung Penthouse mismo na Korean drama. And then, yun. Actually, marami nga nagtatanong bakit siya P77? It's the number of the unit Yun, yung unit mismo na kung saan pumunta si Luna. Yun, it's Penthouse 77. Yun, yung unit number. Okay, thank you. And then kay Barbie naman, si Luna kasi dito sabi niyo nga, parang bigat emotionally yung character niya. And ikaw naman parang bubbly, ganyan. So ano yung ginagawa mo preparation or may special ka ba na paghahanda na ginagawa kapag papasok ka na sa mundo ni Luna every time na mag-shoot kayo? Parang siguro I make all my senses aware that I am on the set of P77. And I did that intentionally para aware ako na P77 yung ginagawa ko nung araw na yun. So, meron akong specific perfume for Luna. Para pag naamoy ko na, si Luna to, ganyan, hindi ko si Adelina. Iba rin yung pabango ko kay Adelina. Ngayon, si Norini, but then, malakas makaano sa, iba ang significance ng scent para sa akin. It really makes a lot of difference, especially when I get into characters. I think isa rin yan sa mga isa yan sa mga purpose
hahakan mo yung location, to get in touch with the environment dun sa location. So, mas yun. And, ano pa ba? I listen to a lot of calm music pag nandun ako sa set. Para lang mas mag-restart yung katawan ko, yung emotions ko, ganyan. And also, yun nga, nagbabasa ako ng script, full script, every shoot. Tapos, kada eksenang binabasa ko. Kasi meron kaming side script, meron kaming full script. Every shoot, iba-iba yung side script. Ang ibig sabihin nun, yun lang yung pupunan that day. So, parang pinagsama-sama lang nila yung mga sequences na pupunan that day. Pero hindi siya in chronological order. So, I still had to go back to the full script every time I read the scene na nasa side script para alam ko yung pinanggalingan, alam ko yung pupuntahan. Para alam ko yung emotional continuity ko. Yung flow. Yes, exactly. And yun nga, I like getting references from movies. So yun, doon pumasok yung Dancer in the Dark. Para lang, meron akong laging babalikan na core na character. And yun po. And second question lang, kasi yung mga PR material na nakikita namin, parang pinapakita mo dito yung iba't ibang expression, ganyan. It has something to do with the story ba? Without spoiling it. Iba't ibang emotions. Parang iba't ibang emotions eh. May mga pictures kaya na pinapakita. Parang, yes. Actually, yes. Easter egg siya, actually. Ayun lang, Ay, thank you for posting. Isa ka yata sa mga una ng post ng ating media con today. Nakita ko. Maganda ba? Thank you so much. Thank you. We now declare Mark as a magna cum laude. Wow! Ay, pati very interesting yung sinabi ni Barbie. Kung narinig na pabango, no? Yes. Wow. Magawa nga din yan, no? Hindi, I swear, it works talaga. Pero kasi ginagawa ko, hindi naliligo. Parang natural scent. Hindi naliligo, ganun, mas maliligo ko naman para sa mga. At ano kayo yung mga pabango na yan, Barbs? No? Actually, ko na rin secret, pero hindi ko talaga matataas. French eh. Baka makamali ako. So, ibig sabihin, napakadaming pabango mo, Barbs. Yan. Napakadami. Kada project iba yung pabango. And now, our next question will be coming from Manila Times. Ms. Tessa Mauricio Arleon. Hello, good afternoon. Hello, Barbie. Thank you for gracing the cover of the Sunday Times magazine 2 weeks ago. We were very happy to have you there. Actually, it was really for Beauty Empire, but you already talked about, hindi ko niya mapigilang pag-usapan ang Rule 77 during the interview with my writer. I have the story right here, and you mentioned that this is the most mentally challenging role that you've ever had, and that you really had to work very hard with Direk in preparing for the role of Luna. Can you also walk us through that? Ano yung difficult na mental challenge nitong role na ito para sa'yo? Kasi po, as actors, we really want to show truth as much as we can in portraying our roles. So may it be nakakaiyak, nakakatuwa, nakakatawa, nakakakilig, nakakatakot, and parang it's mentally challenging. It's the most mentally challenging kasi iba yung pag yung takot na yung kailangan mong bigyan ng katotohanan. Ang hirap nun kasi it's the one thing na iniiwasan mo sa totoong buhay, di ba? Matakot. So, you do everything para hindi ka matakot. So, para pilitin mo yung sarili mong matakot, challenging yun. And to do it every time, and to do it the same way. Kasi maraming angles po, maraming mga shots, ganyan. Tulad ng sabi ko kanina, may isang mahabang eksena na yung close-up ko, the next shoot day panakunan. So, mas yun yung naging challenging for me. And also kasi we will delicately delve into PTSD. So, kaya ano rin siya character ko yun. So, kailangan ko siyang aralin mabuti. Dahil ayaw naman natin na magkamali tayo ng execution. Kaya laking pasalamat ko rin po talaga kay
Direct Derek kasi talagang kinabayan niya po talaga ako para tama yung ipakita natin. Barbie, we were just mentioning here, especially when you shared with us that one of your methods of delivering, your role is, to scent, kung anong pabango mo. And, it really seems like you are, well, it doesn't seem like you truly are an intelligent actor. Talagang, nahulog siyang konti. Nag-iisipan mo lahat, inaaral mo ang lahat. And we were wondering, obviously you've grown up sa Bakuran, sa GMA 7, pero it seems like you take on your own path, the way na you've developed your skills, no? Paano po yun nagagawa? Is there anybody that you would like to credit? May nag-guide ba sa'yo kung paano mo talaga ma-sharpen your skills as we have seen in acting? Siguro po, syempre, hindi ko makakalimutan. Walang hanggang pasasalamat sa GMA sa tiwalang binibigay nila sa akin. And kaakibat ng tiwalang yon ay pressure na galingan ko. So siguro yun, yung nagpupush sa akin na hindi isang Barbie yung maipakita ko. Na every time they give me something to work with, it will be worth it. Kasi hindi biro na magtiwala ka, mag-invest ka sa isang artista at naiintindihan ko yun. And again, acting is my passion also. I didn't enter showbiz to be famous. I really entered showbiz because I want to be an actress. Acting talaga yung core ko. I want to be respected not as a celebrity but as an actor. So yun yung core ko talaga. Kaya pinagbubutihan ko talaga. May phone in. May phone in. Ano po yun, madam? I'm sharing the national. Of course. I mean, I'll follow the train of thought. Yun nga, to me, you sound very, I mean, parang kapag you sound, kasi you, just proven yourself, I mean, her work, diba, as an actress. But you are a smart actress. So gusto ko lang malaman, yung approach mo ba, like the one that you are telling us, you're using your olfactory and all, you have to be, parang you are combining the physicality of the setting. Is it something that you just recently discovered, or para throughout your career, para napagkalitutan mo na, okay, this is gonna be my approach? Feeling ko, ano na lang po, I learn everything along the way as I go. Kasi wala po akong formal acting workshop. Maarte lang talaga ako. And I like watching mga interviews of my favorite actors like Javier Bardem, Meryl Streep, Judi Dench, ganyan. A lot of my favorite actors, they use the Meisner technique, which is very convenient sa setup ng sistema dito sa Pilipinas, kung paano maggawa ng content, pelikula, TV dito sa Pilipinas, kesa yung method, medyo nakakapagod siya. Tsaka yun nga kasi may mga times na maraming projects ang pinagsasabay-sabay. So mahirap na mag-method kasi magsistick ka sa isang character lang. Katulad ngayon, galing akong beauty empire, tapos ngayon nag-media ko na ko. Kamusta naman yun, di ba? So yun, mas para sa akin, mas Philippine-friendly ang Meisner talaga. You make yourself aware of the surroundings, you get stimulus from your co-actors, you react, ganyan. Mas actually nagagawa ko rin siya sa Maria Clara at Ibarra na there are some things na kailangan ilagay sa set eh. Kunwari, yung sa isang hotel na setting namin, maraming outlets, maraming electric outlets. Eh syempre, nung time na Maria Clara, nung time na Hira nun, wala pang saksakan talaga. So, kailangan maglagay ng napakalaking halaman doon na hindi mo maintindihan, bakit may halaman doon? So, ang ginawa na lang ni Clyde, in-acknowledge niya na lang na, ano ba yan? Yung may ganon. Para hindi mo kang bigla na lang nandun yung halaman. In-acknowledge ng character ko, pero it made it solid. It solidified the set, the prop. Kaya it made sense na may
halaman doon apparently. Kasi ang knowledge ng character. So Barbie Sniper is very practical. For yes, for the... Someone like you na ang dami ginagawa. Yes, opo. Yung para sa akin yun po yung ano. And wala rin akong formal education when it regards to Meisner. Nag-search lang din talaga ako. So, oo, ang daming ang English. Research na lang ganyan. Congratulations. Salamat po. And maybe I would like to ask Ms. Nessa, no? But ayaw na Ms. Nessa. May tanong nga. I-serve na lang kasi yung risotto. Kasi diba parang, I mean, we can tell naman why Barbie is obviously a favorite of in public affairs. I mean, the actress that she is. In baka, kahit mag-sell sila, may reason naman why. But we'd like to hear from you. What makes it so good and so, wonderful for public affairs to always work with Barbie for them? One word, she's such a pro. So, kanina I came in to check up the setup here at about 2:15, but she was already here. Nauna pa siya sa akin. So, ganun siya lagi. She is always early. She is just so prepared. She's so professional. So, why wouldn't we want to work with her in the first place? Hindi ka mag-over budget kasi andun na siya. Tapos gagawin niya lahat. As in, no weirdness, no freak outs. She's not gonna suddenly disappear in the middle of a shooting day. So, we love Barbie. And she acts so well. Ever since bata pa lang siya, we did in Die Will Always Love You with her, naging traumatic for her. But she was so good then, and it rated so well. Since nasa akin na rin ang mic, gusto ko lang magdagdag naman about Derek. People don't know, he was with Public Affairs for 13 years, and he was an award-winning documentary producer. So ang dami niyang New York Festival medals that he doesn't want to talk about. But I just want to bring up, parang siya yung unang nag-silver sa GMA News TV na docu. So ang galing niya, bata pa rin siya magaling siya. And lastly, Attorney Annette, if I may ask, kanina nga you were saying that it's great that all the producers are now coming together and talagang everybody's putting in the work and the effort para po bumalik ang mga tao sa sinihan. And GMA Pictures and also GMA Public Affairs has done such good work po. Now, is there, if you could share one or two best practices that has made you so successful, all of these projects that you have, very, magaling talaga, di ba? Parang yung the way research yung mga, yung mga Maria Clara naman, and all of these, and how, yung impact talaga ng mga pelikula, how are you able to do it? Siguro like, ilang years before yun, mga 26 years ago, yung Rizal, back-to-back with Puro Ami, sabi nga nila, and then ngayon, after 25 years, it's Firefly, back-to-back with Green Bones. We can see that it's the material. Nakikita natin na ang audience natin ay may hinahanap na material na hindi lang sila ma-entertain. Pero meron silang makukuha, mapupulot, matututunan. So, we should respect our viewers and give them that. Ang viewers natin ay naghahanap ng something more than entertainment. And secondly, nasa timing din. Kasi lahat ng pinagid kong pelikula sa Metro Manila Film Fest, at yan, pag Film Fest, wala tayong kalaban na Hollywood. Yun yung isang obstacle that we face, di ba? That's why all the movie producers have been trying to get more support from our government na pinapakinggan naman nila tayo para matulungan talaga tayo, maprotektahan ang Philippine movie industry. Thank you. And lastly, Direk, I just wanted to ask, in terms of, like you said, GMA Films has done horror pictures before, and of course, through time, we always expect everything to improve with the level that they're at right now, the productions that they do churn out. Syempre, ang expectation ng tao mataas. In terms of pananakot naman, and of course, effects, there are always bound to be certain effects in horror films. How would you say yung improvement or
or yung makikita naman ng tao pagdating sa P77? For me, for my part naman dito, I mean, to be honest, matagal na kasi natapos yung material issue. And then, but it took us a lot of time para tapusin yung post-production. And malaki kasi part din yun yung quality control. I mean, madugo yung quality control in terms of ang daming pinagdadaanan, and then at the same time talagang tutok lahat from the side of nila Nessa, nila Ange, nila Christian. I mean, the creative producers, and then down to me, down to the supervising producers. I mean, binabantayan talaga namin. So, in terms of quality, I'm confident ako in terms ng kung maganda ba ito or kumbaga tumataas ba yung standards. Yes, hindi siya question at all. It's more on to be honest, on my part, more like what I've said kanina is that this is not the usual material na ginagawa ko. So parang may fear ako, parang tama ba yung mga decisions, mga ganun. Pero nung pinapanood ko na, I'm happy na ito yung kinalabasan ng buong pelikula. How long po yung post-production, if we could ask? Because definitely if you say yung months. Talagang konti na lang, pag isang taon na. Mamaya pupunta pa daw siya. Oo. Kasi hindi usual sa Pilipinong pelikula po yung napagtamatagal nun. And that's great news that and I hope yung practices na po mapunta na po sa ganyan na direction in the future. Thank you so much. Thank you, Ms. Tessa. And gusto na pong itagtag, so talagang iba si Barbie. Ano na naman? Siya po gumawa nito. Siya po gumawa niya. Siya rin po nag-design po nito. Ganyan po siya katindi po. And now from JMNetwork.com, our last question will be coming from Aaron Eusebio. Aaron. For the Carlos first, marami kang nakatrabaho na mga artista, and now kami mga po kanina first time mo to be working with the party for Bella. So how would you rate her acting? Well, like I said, I really, I'm impressed by her. At saka, like I said kanina, masarap siya nakatrabaho. She's, parang you're working with a professional actor lang talaga. It's walang star attitude or anything. It was really, I really enjoyed working with her. Impressive, yun ang as an actor and as a professional. Thank you po. For my last question kay JC, na-share mo na sa amin na sa tingin mo bukas yung third eye ko. So Hindi ko alam. Yung share din kasi already na sa tingin mo bukas yung third eye ko. So, pinaramdaman ka bang kakaiba habang nag-taping kayo ulit ng Ay, nako, James talaga. Siguro dun sa may babalat sa tinitipingan natin sa yung sa bahay. Ay, sa ilalim. Meron doon? Nag-observe ako. Hindi, yun lang niya sinabi. Meron po. Ano yung naramdaman? May figure. May like malinaw, tinalbata, ganyan. Parang galing siya sa pigilid. That time kasi sobrang mysterious ng character ko, and nagpunta ako sa gilid dun kasi gusto kong makuha yung character. And then na-feel ko talaga na mayroong tao dito. Tao? Multo siya. Nakita mo siya? Or meron? Hindi ko meron. Pwede, huwag na lang natin sagutin. Para open ending. Di ba maganda yung litan, huwag ka na sumagot. Sobrang weird kasi nung bahay mo sa bahay ni Barbie. And aston talaga. Sa ilog talaga siya. Hindi rin po kasi ng ilog. Pag ganyan, natatakot ka ba? Or sanay ka na? Hindi, nasanay na. Parang hayaan ko na lang. Huwag ko na lang siya ganun. Or anything. Kinakausap ka niya? Nagpaparamdam na, nagpapakita. Kasi bata pa ako, nakita na ako ng multo. Sa tita ko, yung anak niya nakita ko. So,
as in nakita ko yung sa ilalim ng babag. Sinabot niya ako. And then, ayaw maniwala ng mami ko kasi hindi na lang nila ilan, pero alam nila. And then one time, may tumakat dun sa may bubong. Nakita ko yung paa ng bata. Iyak ako na yun. Diyan, hindi na ako bumalik sa mami. Takot ako. Yeah. Okay lang pala hindi tayo nagpalabas ng trailer, no? Na pala yung kwento niya. Hindi, basta ako hindi kita pumunta. Oh, hindi, oo. Alam mo, one thing about JC, maaga din siya sa set. Una ko siyang na-meet nung script reading namin, tsaka yung test. Pagkasabay kami dumating. So, oo, ganun. Iba rin ang level of professionalism ni JC. And also, yun nga, same day, 15 minutes before we shot the tango scene, noon lang namin inaral yun. Tapos, like, super great dance partner and scene partner talaga ni JC. So, yes, I am hoping and na maging friends kami and magka-work pa kami again. Kasi magaling ni JC. Wow, thank you very much, JC, for that nerve-wracking. Oo eh. Pwede ba dagdagan pa natin ilaw dito? Ayan, ako maraming salamat, Terry, Eric, mga kapuso. Brace yourselves for an experience of forgiving chills. Dahil kung namin ni Jesus, nakamdaman namin yung chills. And keep you guessing dahil ngayon, July 30 na. Palalabas po sa mga sinihan nationwide ang mind-bending horror film ng JM Pictures na P77. Makakasama rin po sa pelikulang Firefly, Child Star, Mamanet, ingat mo, at award-winning child actor sa UN, Miguel, mga veteran na actress na si Miss Jackie Blanco, Miss Gina Pareño, and Miss Susana Roses, pati na si Chrome Kosh. P77 will be distributed by Warner Brothers Philippines. Palakpakan po natin. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga media friends who joined us this afternoon. This is amazing. Welcome Somaya. Enjoy the rest of the day. Enjoy niyo po yung food. Maraming salamat sa food. Napakasarap po. Stay safe mga kapuso. Ingat po.